Matthew 6:24. You cannot serve two masters. Yung mga tao daw is hindi pwedeng i-prioritize si God at ang pera ng sabay. Kasi sabi nga, as they will inevitably favor one over the other. Kumbaga, parang for me, yung example is yung pagsiserve kay God. Parang you cannot serve God kung ano ka pa, parang masyado kang hook sa pera. What I mean is, kagaya ko, nagsishare ako, nagla-live ako ganyan, which is, dito sa TikTok, ang number one source ng earnings is yung pagla-live, yung gift. Hindi ko naman pina-prioritize talaga yung pera sa ngayon kasi kahit medyo na di-deceive na tayo ng enemy, like parang halos tinatamad na ako mag-pray everyday, hindi na rin ako nagbabasa ng Bible. Ano pa rin naman ako, kumbaga, sabi ko nga sa live ko, hindi ako trying to be religious kasi nga gusto kong maging pure yung heart ko. Ayoko nung, kasi diba, buti sana kung di ako aware na kumikita sa live, sa gift. So parang minsan, iniisip ko, sinasaksak ko sa isip ko na yun yung assignment ko, mag-share ng word ni God, ganyan. Parang gusto ko siyang gawin talaga at panindigan sa live ko. Pero tinatanong ko yung sarili ko, baka mamaya na nag-expect ako ng gift. Parang, di ba? Parang niloloko ko yung sarili ko. Kaya nga ginawa ko tong video na to kasi gusto ko lang i-address or i-notice yung mga Christians na nag-share dito sa TikTok sa live ng Word of God, yung mga Bible. Pero may gustong-gusto ako, isa-shoutout ko si Tete Lestay, tsaka yung isang babae. Ang galing nila. Sobrang bilib ako sa kanila. Parang gustuhin ko man isipin na nag-expect sila ng gift din yan. Pero iba pa rin parang nararamdaman mo pa rin yung kanilang assignment, yung kanilang willingness na mag-share. Parang sa akin kasi, ewan ko ba, pag sa part ko, since na-expose na nga ako sa mga gifts, nag-expect ako ganyan. Kasi unang-una, kailangan magpatuloy sa buhay. Para magpatuloy ka sa buhay, kailangan mo ng pera. So yun, inisip ko, pag ako gumawa nun, hindi ko sure kung pure ba yung intention ko. Baka mamaya, share ng word ni God, tapos nag-expect ako ng gift. Diba, parang binibenta ko yung word ni God. Parang, it's fake. Kaya sobrang ina-avoid ko talaga. Kaya sa live ko, di ba, nga nonsense, nangungumusta ako. Kaya hanggang ngayon, nag-iisip ako kung ano ba. Iniisip ko, mali yung ginagawa ko kasi yun yung assignment ko mag-share ng word ni God. Especially talagang dumaan ako sa sobrang hardship ng life. Talagang dinisiplina ako ng Diyos na until now talagang answered prayer kasi lagi kong sinasabi sa prayer ko sa kabila nung pagiging busy ko, pagiging makamundo ko, ayokong makalimutan ko ulit si God kagaya dati na years, as in never, everyday, hindi ako nagpipray. Basta. Tapos, alam mo yung palamura, talagang matindi yung pagkahintil ko dati. So, ngayon is, ang prayer ko kay God, yun nga, hindi ko siya makalimutan. Tapos, naalala ko lang, before nung hindi pa ako nagla-live sa TikTok, may prayer ako na ano ba yun, di baling maging malungkot ako kung yun lang yung way para maalala ko si God. Sabi ko, di baling malungkot ako. Tas kanina lang madaling araw, na yung maga kasi late na ako natulog, napanaginipan ko na naman yung daughter ko na namatay. Every time na napapanaginipan ko yung daughter ko na yun na namatay, yung 5 years old, siya, sa panaginip ko is, alam mo yun, yung parang inaalagaan ko siya, sobrang kinikare ko siya, ganyan. Tapos sa panaginip ko, lagi kong yung pagpadulo na ng panaginip, dun ko nare-realize na patay na nga pala to. Tapos parang dun ako sumisikip yung dibdib ko, parang, alam mo yun, yung parang mawawala siya sa'yo, yung gano'n. So, naalala ko lang din, share ko lang. Namatay yung baby ko, nandun sa simbahan, binabasbasan ng ganyan. Tinatry ko talagang umiyak ng marami kasi nga, yun yung normal na reaction, di ba? Pero kasi siguro that time, talagang may effect pa sa akin yung postpartum psychosis. Hindi ko alam kung anong emotion ko. Kahit nga nung namatay siya sa hospital, pagdating ko doon, punta akong emergency room. Ayun, pinakinggan ko yung heartbeat niya. Tapos sa mind ko, gusto ko siyang i-CPR. Pero naisip ko din sa hospital, may mga doctor doon. Ba't i-CPR ko? Sinasabi nilang patay na. Yung mga tao, nantsahin, ganyan. Ang ingay nung ex ko, daldal siya ng daldal. Actually, naiinis ako pero dapat mag-forgive, diba? Sabi, ay patay na, ganyan. Tapos, ay kinuha na siya ni God. Sabing gano'n nung pamilya. So, parang sa mind ko, oo nga, parang
So, sige, move on na ako. Sige, tatanggapin ko na lang. So, yun, umiiyak ako. Pero alam mo yun, yung luha ko, parang hindi ko ma-explain kung paano ba yung luha ko, ganyan. Parang tulala lang akong ganyan. Tapos, one time, dun sa eksenang yun, nawala yung cellphone ko na bagong-bago lang. As in, in-loan ko pa sa home credit. Gustong-gusto ko yung cellphone na nawala. Alam mo ba, nandun pa ako sa point na hinanap ko pa yung cellphone na yun. Grabe no, baliw. Baliw talaga. Sobrang naduduwal ako dun sa eksena ko ng panahon na yun. Actually, yung past na life ko, yung sobrang gulo ko, nasusuklam ako kasi baliw talaga. Ang tao pag wala ang Diyos, isa kang baliw. Basta yun yung masasabi ko. Yun yung difference kapag wala kang Diyos sa katawan. Isa kang baliw. Pero for me lang, siguro, naiintindihan ko na rin yung emotion ko nung time na yun. Kasi parang, ewan ko, dumaan nga ako sa postpartum psychosis. Yung sarili kong emosyon, hindi ko alam. Yung feeling na parang, basta, hindi ko ma-explain. Pag palabaliw ka, hindi mo alam kung anong emotion mo. Yung parang, basta. Tapos yun, nung gumaling na ako, pinaka nagpagaling sa akin is nung makilala ko si God. Yun. Kaya lang, alam mo yun, pag kilala mo na si God, ano ka na, masyado ka ng sensitive. Yung parang, talagang mag-work na yung emotion mo, yung sympathy mo, ganyan. Kaya, I understand na lahat ng dreams ko, gustong-gusto ko na kinikare ko yung anak ko, which is, yun yung sigurong pagkukulang ko dahil sabi nga nung parang feeling ng ibang tao, irresponsible ako, ganyan. Hindi nila alam yung story behind it. In reality, sino ba nung nanay ang gustong malayo sa anak, di ba? Nagpatalo lang ako sa worries, sa financial problem that time, kaya naisoli ko sa father niya, dun sa ex ko yung bata. May plan ako na makasama siya ulit, parang gusto kong maging okay lahat. Kaso lang yun, bigla siyang namatay. Gusto kong sisihin lahat eh. Yung part ng ex ko gusto kong sisihin. Kasi kulob dun sa bahay nila, ganyan. Gusto kong sisihin yung mga taong may connection sa pangyayari na wala akong choice. Pero in the end, sarili ko pa rin talaga. Kasi sa wrong decisions, sabi nga, kapag nag-decide ka na may takot, delikado yun. May takot ako nung ginawa ko yun. Kaya namatay siguro yung anak ko. Nang ibigay ko doon sa kanila.